Now, listen to me. May mga bagyo naman at may mga shipwreck na hindi ikaw may kagagawan. Halimbawa, pag naghiwalay yung mga magulang mo, ikaw lang yung casualty. Di mo naman ginusto yun. Tama? Mga kapatid? Halimbawa, kapag na-scam ka o nadaya ka, nagtiwala ka lang naman eh. Kaso talagang yung pinagkatiwalaan mo, hindi mapagkakatiwalaan, nadaya ka. And let me just say this to you. Mag-ingat kayo mga anak ha. Alam niyo kung bakit? Hindi ko na mabilang kung ilang tao araw-araw nakakausap ko na nai-scam. At pag nakita niyo po ang mukha ng lahat ng nai-scam, maaawa po kayo. Million, hundreds of thousands of pesos ang kinukuha sa kanila ng mga scammer, nadadaya, naloloko. Minsan ang ugat greed. Minsan ang ugat talaga is ignorance. Hindi lang nila alam how to protect their accounts and so on and so forth. Pero kapag may mga ganitong pagkakataon, sasabihin mo, shipwreck to sa buhay ko, pero hindi ko naman to ginusto. Nakinig naman ako sa Panginoon, kaso minsan, nagtiwala lang ako sa iba. Pero may mga shipwreck sa buhay natin na kasalanan talaga natin. Kaya nga parang alam nyo, ang rinig ko sa sinasabi ni Apostle Paul, I told you, sinabi ko na sa inyo, wag na tayong maglayag. God instructed you to stay and you choose to sail, it's your choice. Kagagawan nyo yan. You are in the middle of the storm because you spent too much money without wisdom. You are in the middle of the storm because you did not listen to what God is saying. You are in this mess because you procrastinated. Hindi mo trinabaho, hindi mo pinagbuti. And there are storms na kagagawa ng ibang tao, but there are storms na kagagawa ng hindi natin pakikinig. Sinabihan ka na noon, wag siya. Pero pinilit mo kasi, Pastor, magbabago to. May potential naman po siya eh. Oo, may potential din siyang saktang ka. May potential din siyang pahirapan ka. Makinig ang mga may pandinig. Kasi pag kinilig, ayaw nang makinig. Kaya tuloy, they gave up all their hope. Kaya sabi na scripture, they tried to save the ship. Pero dahil alam nila it's their fault, finally they gave up. Wala na talaga. Wala na pag-asa. Pero hindi naman lahat ng shipwreck dahil hindi tayo nakinig. Minsan may mga shipwreck kasi mali ang season. Mali ang season. Watch this. Ang sabi ng verse 9, yung verse 10, kung naalala ninyo, sinabi ni Apostle Paul, huwag kayo maglalayag. Kasi kapag naglayag kayo, mapapahamak tayo, lulubog yung barko. Naalala nyo pa mga kapatid? So bago sabihin ni Apostle Paul yung verse 10, sinabi muna niya yung verse 9. Kasi bago 10, 9 muna. Wow, nakakilabot. Woo! So bago sabihin ni Apostle Paul, huwag kayong maglalayag, ano ang dahilan? Ba't niya nasabing huwag kayong lumarga? Ito ang dahilan, verse 9. Ang sabi niya, we had lost a lot of time. The weather was becoming dangerous for sea travel. Why? Because it was so late in the fall. And Paul spoke to the ship's officers about it. Pero hindi nakinig yung officer. Komprende mga kapatid? So ano ang dahilan? Kung bakit yung barko ay na-shipwreck? Number 1, hindi sila nakinig. Number 2, naglayag sila sa maling panahon. Kasi nung naglalayag sila, it was so late in the fall. Ibig sabihin, winter is coming already. At dahil winter is coming, yung kanilang journey ay hindi na nasa tamang season. Ibig sabihin mga kapatid, they are in the right place, but they are sailing on the wrong season. Hindi nila sinunod yung timing na ginugusto ng Panginoon o yung timing na safe sa kanila. Pinilit nila kahit mali ang season. Pinilit nila kasi madaling-madali sila. Pinilit nila kasi atat na atat sila. Huwag kayo masasaktan, hindi kayo ito taga-ibang church to. Pinilit nila kahit sinabihan na silang wag na. Pinilit nila kahit binalaan na silang wag na. Pinilit nila kahit alam nila maghihirap. Pinilit nila. Hindi kayo to. Iba to. Sabi sa iyo, hindi pa tamang panahon to get married. Hindi pa tamang panahon para mag-start ng business. Yung location na yan is not suitable para magtayo na. Pero hindi tayo nakinig kasi nagmamadali tayo. Kaya kahit too late in the fall, we want to pursue the journey. And that's what they did. And because they pursued the journey, they encountered a shipwreck. Hindi nakinig. Maling season. So, they did not listen. They are not listening. They are not in the right season. Pero kaya rin lumabog yung barko, hindi lang dahil they are not listening, they are not in the right season. Actually, they are not on the right boat. Okay, they are not on the right boat. So, they are not listening, not the right season, not the right boat. Paano ko nasabi mga kapatid? Kasi kung babalikan po ninyo mga kapatid yung verse 6, bago yung verse 9, bago yung verse 10, so pabalik tayo, di ba? So yung verse 10, sabi ni Apostle Paul, wag na kayo maglalayag. Kaya pala wag maglalayag because it's too late in the fall. Winter season na. Mabagyo sa lugar na yan. Mapapahama kayo. Pero bago sinabi ni Apostle Paul yun, may nangyari pa sa verse 6.
Ano nangyari sa verse 6? Are you still with me? Verse 6, sabi ng scripture, there, the centurion found an Alexandrian ship sailing to Italy and he put us on board. So the Bible says, no, habang sila ay nagbabiyahe na from Jerusalem, nakatagpo daw po sila ng Alexandrian ship na papunta ng Italy at dun sila lahat ipinasakay. Now, I want you to notice one thing. Look at this word, highlight this. Look at this word, found. So when they got there, sa pier, they found the ship. At dahil they found the ship, akala nila it's the right ship. Hindi nga right ship kasi kasi nga winter na, hindi designed yung barko na yon to endure the winter season. But since they found it, yun ang kanila. So, they're not listening, they're not in the right season, and they are not in the right boat. Bakit ko nasabi, paano mo nasabi, Pastor? Because they found it. Pero hindi porket nahanap nila, inordain ng Panginoon. Hindi porket nahanap mo, yun ang ordained ng Panginoon. Nahanap ko na ang tamang babae para sa akin. Wow, you found it, congratulations. Pero yun ba ang ordained? Yun ba ang inilaan? Yun ba ang binigay? I found the right business. I found the right location. I found the right project. There's no wrong in finding the right thing. Pero hindi lang finding ang importante sa faith natin. Dapat ordained ng ating Panginoon. And one of the reasons why we are going through shipwrecks kasi nagsisettle tayo sa nakita natin without even praying, is this the right thing to do? Is this the right ship to sail? Is this the right season to sail? And many of us are struggling to survive. Because nakita natin, but it doesn't mean inordain ng Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon, basta makita mo, yun na yun sa'yo. Hindi. Ipag-pray mo yung ibibigay ng Panginoon sa'yo. Just because you found it doesn't mean it's God's ordained for you. Nakita pero hindi pinag-pray. Nakita pero hindi sinanggunay sa ating Panginoon. They found the ship in Alexandria. But that ship is not meant to sail on winter season. Simula pa lang, disaster na. Kaya pala sabi ni Apostle Paul, disaster yan. Pero ayaw nila makinig kay Apostle Paul. Kaya minsan, di ba, nung nakita mo, baliktad tayo, nung nakita mo, kahit maling season, tinuloy mo pa rin. Kaya minsan, kahit mali na yung season, kahit nakita mo, talagang si Lord mabuti pa rin, maglalagay siya ng mga tao magpapaalala sa'yo, anak, mali yan. Pero pagka in-ignore mo pa rin yung last na yun, talagang mapupunta ka na sa storm. Mapupunta ka na talaga sa shipwrecks ng iyong buhay. Sobrang tahimik, no? Grabe. Ay, nako. Sabi ko nga kay Lord, wag na to. Hindi, tatahimik lang sila dito. Amen? Because some things in your life will fall apart. Because sometimes we're not listening. Sometimes we are in the wrong season. And sometimes we are in the wrong boat. Nakakalungkot pa minsan. Kapag tayo ay dumaraan sa storms in life, kapag tayo dumadaan sa mga shipwreck ng ating buhay, we allow our Christianity to be the casualty of our faith. Di ba minsan, ang casualty ng problema, pananampalataya natin. Dahil dumaan sa shipwreck, huminto na rin sa pagsisimba. Dahil dumaan sa shipwreck, huminto na rin sa pananampalataya sa Panginoon. I've been talking to one of the attendees kanina ng 9 a.m. service and she was touched with the message. Sabi niya sa akin, Pastor, yung message na ito tingin ko para sa akin. Kasi naniniwala ako, Pastor, na nung dumaan ako sa mga shipwreck at mga pagsubok ng aking buhay, sinubukan kong huminto sa aking pananampalataya. In fact, kaninang umaga, wala akong plano makinig ng preaching, kahit online. Pero gumawa ang Diyos ng paraan. Sinaksak ng nanay ko sa Bluetooth speaker yung preaching mo. Kaya kahit nasa na akong bahay, narinig ko. At buti na lang, narinig ko yung preaching, Pastor. Kasi nung narinig ko yung preaching, nabigyan uli ako ng pag-asa. You know why? This is not a laughing matter. You know why? Because she attempted suicide this week. Because of the shipwreck that she went through. But thanks be to God, ni-replenish ng Lord yung hope na meron siya at nag-press on siya. Kapag dumadaan ka sa shipwreck, wag mong ihinto. Ihinto mo yung pagrereklamo, ihinto mo yung pagdududa, pero wag mo ihinto yung pananalangin. Wag mo ihinto yung pagsisimba. Wag mo ihinto yung pananampalataya sa Panginoon. Wag mo ihinto ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. So pwede ba tayo magkaroon ng commitment sa 2024 that whatever it takes, whatever happens in our life, dumaan man tayo sa storms and shipwreck ng ating buhay, hindi natin hahayaan na yung prayer life natin ang maging casualty ng ating problema. Hindi natin hahayaan na yung ating Bible reading ang maging casualty ng ating problema. Hindi natin hahayaan na yung relationship natin sa Panginoon ang maging casualty ng ating problema. Ano mang pagsubok na dumaan sa aking buhay, hindi mawawala yung pagiging masiyahin ko, hindi mawawala yung pagiging positibo ko, hindi mawawala yung pananampalataya ko sa ating Panginoon. Magiging mapagmahal, mapagbigay pa rin ako at magpapatuloy ako at maglilingkod sa Panginoon hanggang wakas. All glory to the Lord.
Pero in case tahimik ka buong service, at ine-expect kung magiging tahimik ka talaga buong service, bibigyan kita ng one last time to say amen. Kasi ito lang yung pinaka-amenable part ng preaching sa totoo lang. Amen? So fasten your seatbelt, because when I read this, I want you to confess this with all your heart, that whatever this verse is saying, you're gonna hold on to it. And you're going to believe that this is something that God is promising in your life today. Amen? Kasi sabi ng scripture, they lost all their hope. Tinanggal nila yung kanilang mga bagahe. Tinapon nila ang kanilang bagahe. Binaba nila yung kanilang angkor. Ginawa nila ang lahat to save the ship. But unfortunately, they cannot. Kaya sabi ni Apostle Paul, sinabi ko na sa inyo, wag na kayong mag-sail, pero mapilit kasi kayo. Ang saklap, no? Kasi, alam niyo yun, yung parang, may kaibigan ba kayo nung nasa problema ka na, sinabihan ka pang, sinabi ko kasi sa iyo eh. Di ba parang sarap sa pakin ng mga ganon, no? Alam ko na nga, tama ka na nga, hindi na nga ako nakinig eh, no? Tapos papamukha mo pa talaga sa akin, maling-mali ako eh, no? Ang kailangan ko ngayon, solusyon, hindi konsumisyon. Di ba may kilala kayong ganon? Just imagine, Apostle Paul, nakatayo siya doon, sinabi ko na sa inyo, wag na kayong maglalayag. Kasi mapanganib nga. But watch this, may sinabi pa si Apostle Paul kasunod nun. Pero sabi niya sa verse 22, again, this is the amenable part of the message, so don't miss this. Ang sabi ng verse 22, but alam ko that we are going to face a trouble, but take courage. Why? Because none of you will lose your lives, even though the ship will go down. Na-miss pa rin ang katabi nyo. Na-miss niya pa rin. Bibigyan ko kayo ng one last stand. I-rephrase natin. Ang sinasabi ni Apostle Paul, the ship will not make it, but you will make it. That's what he is saying. Huwag kang matakot, kapatid. Kasi lahat ng ships mawawala. They are not going to make it, but you are going to make it. Some relationships will not make it, but you are going to make it. Some partnerships will not make it, but you are going to make it. Some relationships, some friendship will not make it, but you will make it. Some businesses will not make it, but you will make it. Some contracts will not push through, but you will make it. Bakit? Ang kamay ng Panginoon wala sa barko. Ang kamay ng Panginoon nasa iyo. Ibig sabihin, saan ka man naroroon ngayon, the hand of the Lord is in your life today. And He is reminding each and every one of us, the ship will sink, but you are going to make it. The relationship won't make it kahit 11 years na kayo. The relationship won't make it kahit 12 years na kayo. But you are going to make it in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah! Alam ng tao kung gaano kabuti ang ating Panginoon, pero ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyong buhay, na hindi kanya pinabayaan, hindi kanya iniwan sa anumang circumstance na iyong pinagdadaanan. So i-confess mo sa iyong sarili, nasasaktan ako but I'm going to make it. Nahihirapan ako but I'm going to make it. The ship will sink but I'm going to make it. In Jesus' name, I'm going to make it. We are going to make it. Ang sabi ni Apostle Paul, take courage! Lulubog yung barko, pero you are going to make it. I don't know, hindi ko alam kung sino yung kausap ng Panginoon, pero sinasabi ng Panginoon sa iyo, huwag kang mawawala ng pag-asa, kapatid. May pangako ang Panginoon sa iyo. Ang purpose ng Panginoon sa iyo ay hindi nakadepende sa barkong sinasakyan mo. Hindi hihinto ang purpose ng Panginoon dahil lang may mga nawalang bagay sa iyong buhay. The loss of a loved one is not the end of the purposes of God in your life. God is going to help you to make it through the other side. In fact, mga kapatid, yung mga shipwreck, detours lang talaga siya if you think about it. Nag-change man ng way, pero hindi nag-change ng promise ang Diyos. Nagbago man ng daan, nagbago man ng timeline, nagbago man ng schedule, pero ang purpose ng Panginoon sa iyo ay hindi matatapos. The ship won't make it, but you are going to make it. You know, sometimes, I don't know who is this for, pero minsan, gusto lang talaga tayong yakapin at paalalahanan ng Panginoon na baka we put too much confidence on our boat. We put too much confidence at pananampalataya sa bangka natin. Naakala natin trabaho ang mag-aahon sa atin sa hirap. Naakala natin yung gamot ang makakapagpagaling sa ating kasakitan. Na yung doktor na yan ang makakapagbigay ng lunas sa akin. You're holding on so much and putting so much confidence on your ship na kapag nawala yung ship, nawala ka na rin. Pero hindi porkit nawala ng trabaho, iniwanan ka na ng Panginoon. Hindi porkit nawala ng negosyo, iniwan ka na ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, merong assurance na dadalhin pa rin kita sa kabilang dako nito. Listen, may pangako ang Diyos. Yun yung pangawakan mo. Have the faith to believe. And start speaking not what you see, but what you want to see.
Do you want to see breakthrough? Speak about breakthrough. Speak about miracle. The ship will not make it. But you, by the grace of God, you're going to make it. Sabi ko nga sa sarili ko, grabe si Apostle Paul, no? Ang taas masyado ng confidence niya para sabihing, lulubog yan. Hindi tayo makakatawid sa other side. At nung nagpapanik-panik na sila, tinatapon nila yung cargo. Sabi niya po, sabi ko kasi sa inyo, ayaw niyo pero nandun din siya. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit nga ba si Apostle Paul, confident na confident siya that the ship won't make, kasi sinabi niya, hindi pa nangyayari, binanggit niya na eh. Sabi niya, the ship won't make it, but we will make it. Saan niya kinuha yung confidence na yun? Kasi, ang sarap tapusin nito yung message, no? Pag uwi ninyo, I'm going to make it. I'm going to make it. Pero anong pinangahawakan mo para sabihin you're going to make it? So, it's a shallow preaching. Walang depth, walang lalim. Pero ano ang meron kay Apostle Paul? Ano yung nangyari sa kanya? Bakit sobrang confident siya that he's going to make it? Alam niyo kung ano mga kapatid? Kasi the night before they sailed, nangusap ang Panginoon sa kanya. Watch this. Ang sabi ng verse 23, and I'm going to close with this. For last night, the angel of the Lord to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, verse 24, don't be afraid, for you will surely, not maybe, you will surely stand trial before Caesar. And what's more, God in His goodness has granted safety to everyone sailing with you. Para sinasabi ng angel kay Apostle Paul, dahil nandun ka sa bangkang yon, lahat ng mga kasama mo maliligtas na rin kasama mo. Ano sinasabi ni Apostle Paul? Kaya confident si Apostle Paul na sabihin that my ship won't make it, but I will make it, kasi nangako ang Panginoon sa kanya na ang purpose at ang final destination niya, haharap siya kay Caesar, doon mismo sa Roma. Sabi ng scripture, you will surely stand trial before Caesar. Ibig sabihin, sure na sure ang Panginoon that whatever happens, magkaroon man ng detour, mapunta ka man sa Phoenix, mapunta ka man sa ibang lugar, but I will surely bring you to your destination. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Alam ko nakakatakot pag tinitignan mo ang bank account mo. Alam ko nakakatakot pag tinitignan mo lahat ng mga credit card bills mo. Alam ko nakakatakot kapag tinitignan mo ang sitwasyon ng iyong mga anak. Paano ko sila mapagtatapos? Paano ko sila mapag-aaral? Alam ko nakakatakot pag tinitignan mo ang mga magulang mo nang ihina. Paano na lang pag kinuha sila ng Panginoon? Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, kapatid, ano ang bagay na tatanggalin ng Panginoon sa iyong buhay? Ibig sabihin, hindi mo kakailanganin sa next season ng iyong buhay. I want each and every one of us to go through 2024 at magkikita-kita ulit tayo sa 2025 na lahat tayo nakaranas ng shipwreck pero nakangiti pa rin tayong lahat. Lahat tayo nakaranas ng shipwreck pero hindi tayo sumuko sa ating Panginoon. Nawalan tayo ng trabaho pero hindi tayo nawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. You were pressed but not crushed. Persecuted, not abandoned. Struck down but not destroyed. Limited but determined. Lubog pero hindi lunod. Bumagsak pero hindi wasak. Piniga pero hindi nadurog. Why? Because God is with us. Hallelujah. God is with you, my friend. The confidence that we have that we will make it to the other side is the word of God Himself. God is with you. And because God is with you, you are going to make it. You're not going to make it on your own. You are going to make it because Jesus is with you.